Mainit na balita ngayong tanghali. Suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go hindi dumalo sa pagdinig ng Senado dahil may sakit umano at stress ang alkalde. Department of Foreign Affairs kinumpirma ang pagpapadala ng panibagong note verbal sa China bunsod ng panibagong harassment sa Ayungin Show. Mga pulis sa Region 1 inatasan na suyurin ang mga baybayin sa Ilocos Sur matapos matagpuan ang palutang-lutang na mga shabu. Planong pagtakbo ng pamilya Duterte sa susunod na eleksyon, mariing kinundina ng Makabayan Bloc. At planong paglalagay ng safety barrier sa platform ng mga istasyon ng LRT-1 muling pinag-aaralan matapos na tumalon sa riles ang isang pasahero kahapon. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, June 26, 2024. At una sa mga balita ngayong tanghali. Tinalakay sa ikalimang Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting kahapon ang mga prioridad na panukalang batas na tinatarget na agad na maipasa ng Kongreso. 5 sa mga panukala ang idinagdag sa listahan ng priority measures ng LEDAC. Ang detalye sa ulat ni Nel Maribuhok. 5 panukalang amyenda at batasang isinama sa prioridad na maipasa ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez na kabilang sa dumalo sa LEDAC meeting sa Malacanang, kabilang sa 5 priority measures na ito ang panukalang amyenda sa Foreign Investors Long-Term Lease Act, Agrarian Reform Law, Archipelagic Sea Lanes Act, reforma sa Philippine Capital Markets at amyenda sa Rice Tarification Law. Ang panukalang Archipelagic Lanes ay una ng hiniling ng Department of Foreign Affairs na may layong magtakda ng limitasyon sa pagpasok at pagdaan ng foreign vessels at aircraft sa territorial seas ng bansa. Layunin naman ng amyenda sa Rice Tarification Law na maibalik sa National Food Authority o NFA ang kapangyarihan na makapagbenta ng murang bigas sa merkado. 10 priority bills ng LEDAC na inaprubahan na ng Kamara ang naghihintay naman ng aksyon ng Senado. Ito ay ang mga panukalang Waste Treatment Technology Act, National Citizen Service Training Program, E-Governance Act, Open Access in Data Transmission Act, Military and Uniform Personnel Pension Reform Bill, kasama rin ang Blue Economy Act, Department of Water Resources, Philippine Tax Incentive o Create More, Enterprise-Based Education and Training Program Act at amyenda sa Universal Healthcare Act. Ayon naman kay Senate President Chis Escudero, 6 sa naturang 10 LEDAC bills ang aaprubahan na sa ikatlo at pinal na pagbasa at iaakyat na sa pagtalakay sa plenaryo ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Parehong nagpahayag ng kumpiyansa ang liderato ng Senado at Kamara na may papasa sa takdang panahon ang priority bills ng LEDAC. Ayon kay SP Escudero, makabuluhan at maganda ang naging usapan ng Kamara, Senado at Ehekutibo ukol sa pagpapasa ng makabuluhang batas na kailangang tutukan. Naniniwala ang senador na kaya itong magawa. Mataas rin ang kumpiyansa ng House Leader na matatapos ang legislative agenda ng administrasyon. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Inihayag ng Commission on Elections o COMELEC na hindi makaboboto ng kandidato para sa congressman o kinatawan ang mga residente ng Embo Barangays na dating bahagi ng Makati City, ngunit parte na ngayon ng Taguig City. Pero ayon sa COMELEC, maaari naman silang bumoto ng ibang mga kandidato tulad ng senador at iba pang local officials. Narito ang report ni Dante Amento. Hindi po kayo makakaboto for the position ng congressman. Sapagkat hanggang sa kasalukuyan, hindi po alam ng COMELEC kung saang distrito kayo sa 2 distrito ng Taguig kabilang. Isang resolusyon ang inaasahang ilalabas ng Commission on Elections o COMELEC. Kaugnay ito sa kanilang desisyon na hindi makaboboto ng congressman sa darating na 2025 elections ang mga residente ng Embo Barangays o 10 barangay na sakop dati ng lungsod ng Makati pero naging parte na ngayon ng Taguig City.
Paliwanag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, wala pa kasing partikular na distrito kung saan ang mga ito ay kabilang. Kailangan anya ng batas kung saan ang Kongreso ang magtatakda nito. Dagdag pa ng COMELEC, hindi rin nakasaad sa desisyon ng Korte Suprema sa kaso ng Taguig at Makati kung saan partikular na distrito ang mga ito ilalagay. Hindi po alam ng COMELEC kung saang distrito kayo sa dalawang distrito ng Taguig kabilang. Hindi po namin kayo pwedeng isama sa 1st District. Hindi namin kayo pwedeng isama sa 2nd District. Bakit po? Wala pong kapangyarihan ng COMELEC na gawin yon. Kaya naman, habang naghihintay ang COMELEC ng batas, hindi muna nila papayagang bumoto ng congressman ang mga residente ng Embu Barangays. Sa kanilang balota ay walang ilalagay na posisyon ang kinatawan sa House of Representatives. Ginawa na ito ng COMELEC sa 63 barangay sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Wala po tayong problema sa national position, senators, party list. Ang problem po natin pagdating sa local, syempre po kayo po inaandyan ngayon sa Taguig, kaya po makakaboto kayo lahat for mayor. Makakaboto lahat kayo for vice mayor. Makakaboto po kayo sa Sangguniang Panlunsod. Lahat po ng 10 barangays makakaboto sa sinabi ko na posisyon. Sa tala ng COMELEC noong nakaraang 2023 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE, nasa 228,149 ang rehistradong botante sa Embu Barangays. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sadigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinaluluta ngayon ni Vice President Sara Duterte ang posibilidad na pagtakbo bilang senador ng kanyang ama at 2 kapatid sa 2025 elections. Inihayag din ng pangalawang Pangulo na may inihahanda na ang mga Duterte na tatakbo bilang Pangulo sa 2028. Ang detalye sa ulat ni Weng Fernandez. Lahat sila raring na tumakbo Si PRD, Senator, yung kuya ko, si Paulo Duterte, yung congressman ngayon, senator, si Sebastian Duterte. Nakahanda umanong tumakbo sa pagkasenador sa 2025 elections ang mag-aamang sina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte at Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Pag-amin ni Vice President Sara Duterte, kinukonsidera na ngayon ng kanyang ama ang pagtakbo sa Senado. Sa kabila ng mga naunang pahayag ng dating Pangulo na matanda na siya at tapos na siyang maglingkod sa mga Pilipino. May katandaan na ako, tapos na ako nagsilbi sa buong buhay sa bayan ko, ang taong bayang Pilipino. Salamat po sa tulong ninyo at inyong pagbigay ng pangpalakas ng loob sa yung kanang paraon. Kaya kung nakaya na nilabanan ko lahat. Lalo na yung krimen. Tapos na ako, retired na ako. Consistent ang dating Pangulo bilang isa sa pangunahing napipisil na ibobotong senador sa 2025 elections batay sa resulta ng senatorial survey ng Okta Research, Tangery App, Social Weather Stations at Pulse Asia. Samantala, kinumpirma din ng pangalawang Pangulo na inihahanda na si Mayor Baste sa posibleng pagtakbo bilang Pangulo sa 2028. Habang siya naman umano ay babalik sa pagkaalkalde ng Davao City pagkatapos ng kanyang termino. Pangod, si Baste. So, 2028. Ginawa ang pahayag sa kanyang pagbisita sa Cagayan de Oro bilang panauhing pandangal sa ginanap na taunang OVP o Office of the Vice President Pride Reception kasama ang mga LGBT sa iba't ibang probinsya ng bansa. Weng Fernandez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inundina ng Makabayan Black lawmakers ang planong pagtakbo ng mag-aamang Duterte sa Senado. Ayon sa mga mambabatas, sa halip na iboto at iluklok sa pwesto
dapat papanagutin ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa anyay kasong kinakaharap nito, kabilang na ang may kaugnayan sa anti-drug war. Dapat humarap din ito sa pagdinig kaugnay ng extrajudicial killings o EGKs sa House Committee on Human Rights. Kinundin na rin nito ang anyay political dynasty. Siguro it's very shameful, no, para sa akin, no, na talagang sa kabila ng mga kaso sa ICC, etong kaso ng korupsyon tungkol sa confidential funds, at ito yung nangyari din sa Davao, ay mayroon pa silang mukha para ipresenta yung sarili nila na magiging presidente. So ito na yung ito na yung sukdulan, no? Ito na yung sukdulan ng ano bang masasabi natin? Kasukdulan ng political dynasty. No, sa kabila ng mga ganong mga records nitong mga Duterte ay meron pa silang ganong kakapal na mukha para tumakbo pa sa posisyon sa susunod na halalan. Nagagawa nga nilang mag-anunsyo ng pagtakbo nila, tapos hindi sila haharap dito sa komite. Ang mga dating presidente po ay humarap sa mga pagdinig ng mga nakaraan. 'Di ba? Kaya hindi po dapat, no, na hindi lalo na ngayon mismo na mga civilians na sila, dapat humarap sila dito sa pagdinig na ito. Formal nang inimbitahan ng House Committee on Human Rights sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at kasalukuyang Senador Ronald Bato de la Rosa. Kaugnay ito ng isinasagawang pagdinig ng House panel sa umano'y extrajudicial killings na nangyari sa kasagsagan ng anti-drug war ng Duterte administration. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Ilan pang kaanak ng mga umano'y biktima ng extrajudicial killings o EJKs ang humarap sa ikatlong pagdinig ng House Committee on Human Rights kaugnay ng anti-drug war ng dating administrasyong Duterte. Kwento ng mga ito ang kinahinatnan ng kanilang mga kaanak at inihayag ang trauma na naranasan dahil dito. Takot na sir ako. Marinig lang sir ako ng ikot ng motor na mabibilis. Andyan na ako, nangangatog na ako. Ang ginagawa ko sir nung kasalukuyan na namatay yung asawa ko at anak ko, yung lahat ng damit namin linagay ko sa sako, inangkas-angkas ko yan. Nandiyan kami sa tabi natutulog. Kasi sabi ko pag niratra tayo. Bunsod nito, iimbitahan na sa susunod na pagdinig ng House panel ang dating Pangulong Rodrigo Duterte upang harapin ang mga biktima ng umano'y EJKs. Ito ay matapos ihain ang mosyon ni Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas at sinuportahan ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Sa ilalim ng administrasyon ng dating presidente, inilunsad ang kontrobersyal na anti-drug war kung saan marami ang nasawi sa police operations, gayon din sa umano'y vigilante killings. Naniniwala po kami na dahil sa polisiya ng war on drugs o tokhang ng dating Pangulong Duterte, kaya po naganap itong maraming pagpaslang. So in the fourth hearing, I'll be inviting Senator Bato de la Rosa and former President to come and listen to your testimony kung handa kayo na to face him. Bukod kay dating Pangulong Duterte at Senator Ronald Bato de la Rosa, iimbitahan din sa pagdinig si dating Senador at Justice Secretary Leila de Lima bilang resource person. Muli namang tiniyak ng House Committee on Human Rights Chairperson Representative Abante ang suporta sa mga pamilya ng mga EJK victim upang masiguro ang kanilang seguridad. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nanindigan si Senator Ronald Bato de la Rosa na hindi siya dadalo sa isinasagawang pagdinig ng Kamara kaugnay sa extrajudicial killings sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang pahayag, sinabi ni Senator Bato na hindi siya dadalo sa investigasyon, alinsunod na rin sa payo ni Senate President Cheese Escudero. Ayon pa kay Senator Bato,
handa naman siyang humarap sa pagdinig. Gayunman iginiit nito na kailangan niyang sundin ang payo ng Senate President bilang miyembro ng institusyon. Mahigit 3,000 water service connection ang naapektuhan ng 14 na barangay sa Caloocan City dahil sa coliform contamination. Kaugnay nito, inaasahang makatanggap o makatatanggap ng higit 500 pesos rebate o refund ang mga apektadong customer. Narito ang report ni Jed Naresina. Pinatawan ng higit 2 milyong pisong multa ng Metropolitan Water Works and Sewerage System Regulatory Office o MWSSRO ang Maynilad Water Services Inc. Batay sa water sampling ng MWSSRO, bagsak sa coliform level ang water quality ng Maynilad sa 14 na barangay sa Caloocan City noong Nobyembre hanggang Disyembre 2023. So the total cost of penalty, that's 50% of the average tariff times the volume of water discharge. The total penalty for Maynilad is 2,038,396 pesos and 50 centavos. Samantala ang multa ay ipapamahagi bilang rebates sa buwan ng singil ng mga apektadong customer. To get the rebate for each customer or for each affected water service connection, we divide the 2,038,396.5 by 3,841 affected water service connections. Then we get 530 pesos and 69 centavos. Ipinaliwanag ng MWSS Chief Regulator na ibabawas ang higit 500 pisong rebate sa water bill ng mga customer. Aniya para itong advance na bayad na maaaring gamitin hanggang maubos. The total amount will be rebated immediately next month. So what will happen is it depends now on your consumption and your water bill. If your water bill is 500 pesos, then the entire 500 pesos, the total 500 pesos will be deducted from your monthly bill. If your bill is like 200 pesos, then you have another 300 so-and-so for the next monthly bill and so on until you consume it. Tiniyak naman ng MWSS na patuloy silang magbabantay para masiguro na dekalidad at ligtas ang nagagamit na tubig ng publiko mula sa Maynilad at Manila Water. Jed Naresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nanawagan ang ilang kongresista sa pagripaso ng sitwasyon ng supply ng kuryente sa bansa bago ang pagpasok ng La Nina. Ito ay sa gitna ng pangambang malawakang power outages kapag nagsimula na ang matinding tag-ulan sa Pilipinas. Mula sa Quezon City, makibalita tayo kay Rosalie Coz live. Rosalie, bakit nais busisiin ng mga kongresista ang power supply situation sa bansa? Aga nais repasuhin ng mga kongresista, partikular na mga tinaguriang young guns sa House of Representatives, ang kalagayan ng supply ng kuryente sa bansa bago ang La Nina. Ito ay upang matukoy ang kahandaan ng mga power company at matiyak na magtutuloy-tuloy ang supply ng kuryente sa pinangangambahang malawakang power outages bunsod ng matitinding pag-ulan. Ayon kay Zambales 1st District Representative Jay Congkun, kailangang matiyak na may contingency plans ang mga power company. Transparency at proactive measures naman ang apela. Nilanao del Sur 1st District Representative Tia Alonso Adjong sa mga kumpanya ng kuryente. Sa gitna ito ng anyay mga bantang kaakibat ng La Nina. Bukod naman sa kapasidad na mag-generate ng elektrisidad, dapat ding matiyak ang resilience ng transmission at distribution networks ng power infrastructure. Ayon kay One Rider Party List Representative Rog Gutierrez. Git naman nila Union 1st District Representative Paulo Ortega, dapat may kolaborasyon sa pagitan ng government at private sector kaugnay ng issue. Nanawagan din ang mga mambabatas sa Department of Energy at iba pang kaugnay na ahensya na magsagawa ng masusing review upang matiyak ang energy security sa bansa. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Coz. Kinilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ambag ng mga barangay at mga lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng programa laban sa gutom.
May panawagan rin ng Pangulo sa lahat upang masolusyonan ang problema ng kagutuman sa bansa. Mula sa Malacanang may report si Nel Maribohok live. Nel, ano ang panawagan ng Pangulo para maresolba ang problema sa kagutuman sa bansa? Yes, Ella, nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa lahat ng ahensya, lokal na pamahalaan at iba't ibang grupo ng Whole of Nation approach para sa kampanya laban sa gutom. Ito ang ipinahayag ng Pangulo ng kanyang pangunahan ngayong umaga ang Walang Gutom Award sa Malacanang. If we are truly to succeed in this endeavor, we must put in a whole of nation approach to create a lasting solution to this great challenge. I call upon our government and our partners from the private sector, from the non-profit organizations, citizens, our friends in from the international community, and citizens to work together as a united front and walang gutom advocates. Maraming salamat, Nel Maribohok. Inihayag ng Department of Agriculture na nangangaunti na ang supply ng isda sa mga karagatan sa Pilipinas. Sa isang forum kahapon, ipinaliwanag ni Agriculture Secretary Francisco Laurel Tiu na kinakailangan ng magpatupad ng kontrol sa pangingisda dahil overexploited na anya ang supply ng isda sa bansa. Giit ng agri-official, dapat na makontrol ang panghuhuli ng mga isda upang maibalik ang sigla ng fishing sector at fishing ground sa Pilipinas at upang matugunan naman ang pangangailangan o demand ng mga consumer. Patuloy namang isinusulong ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang pagkakaroon ng aquaculture o ang man-made breeding ng mga isda gaya na lamang ng bangus, tilapia at maging ng pampano. Matapos ang malawakang oil spill na naranasan noong Pebrero ng nakaraang taon, muli na namang nakitaan ang bakas na tumagas na langis ang dalawang baybaying barangay sa bayan ng Pola, Oriental Mindoro kahapon ng umaga. Ang detalye, alamin natin kay Jed Neresina, live. Jed, saang barangay sa Pola, Oriental Mindoro nakita itong sinasabing oil spill at meron na bang aksyon na ginagawa ang mga otoridad para pigilan ang lalo pang pagkalat niyan? Ella, sa inisyal na Joint Coastal Assessment ng Environmental Protection Unit ng Philippine Coast Guard Station Oriental Mindoro, namataan nga itong oil spill sa Barangay Buhay na Tubig at Barangay Bakawan alas 7 ng umaga kahapon, June 25. Umabot sa 650 meters sa Barangay Buhay na Tubig ang haba ng naapektuhan, partikular sa baybaying dagat ng Sitio Proper 1, Sitio Proper 2 at Sitio Batalan Ibaba. Habang sa Barangay Bakawan, 100 meters ang naapektuhang baybayin ng Sitio Proper, 100 meters sa Sitio Recodo at 50 meters naman sa Sitio Munting Buhangin. Batay sa ulat ng lokal na pamahalaan ng Pola Oriental Mindoro, nakalanghap ang mga residente ng mabahong amoy ng langis mula sa dagat at nakakolekta na nga ang mga otoridad ng nasa 3 sako ng oil-contaminated debris. Samantala, inaalam na rin ng PCG Station Oriental Mindoro kung ano ang pinanggalingan ng tagas ng langis. Sinabi ni Captain Erland Lapitan na kumuha na ng sample ng langis ang PCG Marine Environmental Protection para masuri ito sa laboratorio. Ngayon tinitingnan nila ang anggulo ay baka may nag-discharge na barko habang naglalayag sa lugar o baka aksidenteng may natapong langis sa lugar. Ngayon, Ella, hindi pa rin masabi kung ang namataan ngang oil spill ay nagmula pa rin doon sa lumubog na oil tanker na MT Empress Princess dahil ayon sa PCG ay matagal na ngang walang lamang langis ang nasabing tanker. Balik sa iyo, Ella. Alright, maraming salamat, Jed Neresina. 24 na kahina-hinalang pakete ang natagpuan ng mga mangingisda na palutang-lutang sa San Juan Bay na sakop ng barangay Solotsot, San Juan, Ilocos Sur nitong Lunes. Nakabalot ang mga pakete
ng mga plastic na may Chinese markings. Agad naman na itinurn over ng mga mangingisda ang mga natagpuang pakete sa San Juan Police Station. Tinatayang nagkakahalaga ito ng mahigit sa 167 million pesos. Sa ngayon, inaalam na ng pulisya ang posibleng pinanggalingan ng iligal na droga. Ipinasusuyod na ng pamunuan ng Police Regional Office 1 ang mga baybayin sa Ilocos Sur kasunod ng natagpuang shabu sa karagatang sakop sa bayan ng San Juan noong Lunes. Ayon kay Police Regional Office 1 Director, Police Brigadier General Lou Evangelista, nais nilang masiguro na walang napadpad sa ibang bayan ng katulad na shabu na nakuha sa San Juan. Mula sa Camp Crame, alamin natin ang detalye kay Leia Ilagan live. Leia, ano na ba ang ibinabang direktiba sa mga pulis sa Region 1 tungkol dito sa mga natagpuang shabu sa Ilocos Sur? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Inatasan na nga ng Police Regional Office 1 Director, Police Brigadier General Lou Evangelista ang lahat ng Chief of Police sa iba't ibang bayan sa Ilocos Sur. Kasama na rin ang Maritime Group na magsagawa ng inspeksyon sa mga baybayin sa kanilang nasasakupan. Ito'y kasunod nga ng 24 na pakete ng shabu na nagkakahalaga ng 167 million pesos na natagpuan ng isang mangingisda sa baybayin ng San Juan. Ayon kaya General Evangelista, nais niyang makatiyak na walang ibang shabu na napadpad sa iba pang bayan na sakop ng Ilocos Sur. Kinumpirma din ni General Evangelista na mayroong Chinese markings ang pakete ng naturang shabu, subalit wala daw itong pagkakahalintulad sa iba pang mga nakukumpiska sa mga operasyon sa bansa. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya kung saan nagmula ang naturang shabu. Nanawagan din si General Evangelista sa mga residente sa Ilocos Sur na ipagbigay alam agad sa PNP sakaling makakita ng kontrabando na palutang-lutang sa karagatan sa kanilang mga lugar. Ella? Alright, maraming salamat, Leia Ilagan. Naglabas ang Department of Justice ngayong araw ng Immigration Lookout Bulletin Order laban kay Bamban Tarlac, suspended Mayor Alice Guo, dating Technology and Resource Center Director General Dennis Cunanan at 16 na iba pa. Tiniyak naman ng Bureau of Immigration na ipatutupad nila ang ILBO. Ang detalye sa ulat ni Ryan Lacanlale. Mahigpit na babantayan ang pamahalaan ng posibleng pagbiyahe palabas ng bansa ni na Mayor Alice Guo, dating Technology and Livelihood Resource Center Deputy Director General Dennis Cunanan at 16 na iba pa. Ito ay matapos magpalabas ng Immigration Lookout Bulletin Order ang Department of Justice pagkatapos maghain ng reklamong qualified human trafficking laban sa mga respondent noong isang linggo. Nilagdaan ni Justice Secretary Jesus Crispin Boyeng C. Remulla ang Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO na kasama ang suspendidong Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Sa bisa ng ILBO, ipinag-uutos sa Bureau of Immigration na bantayan ang bawat kilos ng mga ito at i-alerto ang mga kinauukulan sa anumang tangka na lumabas ng bansa. Layo ng Immigration Lookout Bulletin o ILBO na bantayan ang mga galaw ng mga respondent kung mayroon itong pagtatangka na lumabas ng bansa. Ngunit wala itong kapangyarihan para pigilan ang mga respondent na lumabas maliban na lamang kung may immigration violation ang mga ito. Dagdag ng DOJ, iba ang hold departure order na ini-issue ng korte. Ang hold departure order kasi, ang nag-i-issue nito ay ang korte. So, sa pamamagitan ng ILBO, manonotify kaagad ang DOJ kapag may attempt na lumabas ang isa sa mga respondents sa kaso na ito. Hihiling na rin ngayong linggo ang kagawaran ng Preliminary Hold Departure Order o PHDO mula sa korte. Una nang sinabi ng legal counsel ni Mayor Guo na si Attorney Stephen David na hindi aalis ng bansa ang kanyang kliyente. Kung gusto niya umalis noon pa, wala naman siyang balak umalis. Saan naman siya pupunta? Hindi naman kailangan, hindi naman necessary. Sa amin, at least, siyempre precaution ng DOJ yan. Kung ako rin ng DOJ, gagawin ko yun. Noong June 21 pa natanggap ng Bureau of Immigration ang Lookout Bulletin at mahigpit na ipinatutupad ito sa lahat ng pantalan at paliparan papasok at palabas ng bansa.
And immediately po, pagkatanggap, nilagay na po natin sa ating database, which is accessible by lahat po ng immigration officers sa lahat po ng ports of entry and exit. So ngayon po, kahit saan po dumaan ang individual na kasama po sa listahan na ito, ay makikita po ng ating mga immigration officers. Ayon sa BI, mahalaga ang Immigration Lookout Bulletin para masiyasat hanggang sa huling minuto ang isang individual na nasa listahan. Kung mayroong inilabas laban dito na warrant of arrest, hold departure order o kaya naman ay masiyasat ng mabuti ang kanilang mga dokumento. Gaya ng manager ng Lucky South 99 na nasa listahan ng ILBO na naharang sa Davao City International Airport noong linggo, kung saan nagduda ang immigration officer sa mga dokumentong dala nito. Nang siyasatin ay may nakitang paglabag sa kanyang dokumento. Because if you are not working for a certain company or you have cut ties from a company that you used to be working for, kailangan po sinurrender mo na kumbaga ang iyong visa. You downgrade and you change your status po. And continuously using a visa petitioned by a company kung saan hindi ka na connected anymore is already a violation in itself. Itong Biyernes sinampahan ng reklamo si suspended Bamban Mayor Alice Guo at 13 iba pa na qualified human trafficking dahil sa pagkakasangkot nito sa illegal na pogo sa Bamban, Tarlac. Kahapon 4 na respondent pa ang itinagdag ng PNP, CIDG at PAOK sa mga inireklamo sa Department of Justice. Rayad Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi dumalo si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado ngayong araw kaugnay ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Mula sa Senado, may report si Herlin Delgado live. Arlene, bakit hindi dumalo si Mayor Guo sa Senate hearing ngayong araw at ano-ano na rin ang napag-usapan sa pagdinig? Ella, ayon nga sa kampo ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, masama umano ang pakiramdam ng alkalde. Kaya hindi ito makadadalo sa pagdinig ngayong araw ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Sa isang mensahe, Ella, sinabi ni Attorney Stephen David, isa sa mga abogado ni Mayor Guo, na may sakit at stress din ang alkalde. Kahapon, sinabi rin ng isa pang abogado ni Mayor Guo na si Attorney Nicole Havila na nakaapekto ngayon kay Mayor Guo ang sunod-sunod na mga kasong inihahain laban sa kanya. Sa pagsisimula ng pagdinig, kinumpirma ni Senate Deputy Minority Leader Rizzo Ontiveros na siyang chairperson ng Senate Committee on Women na nagpadala ng excuse letter. Si Mayor Guo na binasa rin sa komite. Ikinadismaya ito ng senadora dahil marami anya siyang gustong matanong sa alkalde gaya ng nakuhang NBI clearance ng isa ring Alice Guo ngunit iba ang litrato. Tanong ng mambabatas, nagkataon nga lang ba ito o isang kaso ng stolen identity? Same ang birthday sa birth certificate ni Alice Leal Guo na tumakbong mayor, July 12, 1986. Pareho ang spelling ng pangalan, pero ibang-iba ang mukha. Napakadami ko pong katanungan. Is it a coincidence na may dalawang Alice Leal Guo na pinanganak on July 12, 1986 sa Tarlac? Inimbitahan din ng iba pang mga kaanak ng alkalde, ngunit hindi rin ito dumalo. Nagpasampina na si Senator Hontiveros kina Mayor Alice Guo at iba pang resource person na hindi rin nakadalo sa pagdinig. Kumbinsido rin ng mga babatas na konektado ang mga sindikato na nagpapatakbo ng mga pogo dahil pag-alamang isang incorporator ng Baofu Compound sa Bamban Tarlac Pogo na si Huang Ziyang na isa ring pugante ng China, incorporator din pala ng Sun Valley Clark Hub sa Clark, Pampanga na ginalugad naman ng mga otoridad noong 2023. Sina Senators Grace Poe at Sherwin Gatchalian na nawagan ng muli sa kanilang mga kasamahan na suportahan na ang pagban sa mga pogo dahil malinaw nila na hindi kaya ng gobyerno na bantayan ang mga pogo dahil sa mga protektor nito. Kanina Ella, bago magsimula ang pagdinig, nagkaroon din muna ng executive session yung mga senador kasama ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC kaugnay ng investigasyon nito sa posibleng illegal na pagpasok ng pera sa Pogo Hub sa Bamban, Tarlac.
At yan mo ng update mula rito sa Senado. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Harleen Delgado. Pakikipag-ugnayan ng Commission on Elections o COMELEC sa mga bangko maging sa Bangko Sentral ng Pilipinas upang maiwasan ang massive withdrawal o ang malakihang pag-withdraw ng pera sa panahon na malapit na ang halalan. Isa ito sa nakitang hakbang ng COMELEC upang maiwasan na magamit ang pera na posibleng galing sa mga pogo at iba pang iligal na aktibidad. Mula sa Maynila, may report si Dante Amento live. Dante, ano yung detalye nitong gagawing coordination ng COMELEC sa mga bangko at sa BSP para maiwasan yung vote buying sa darating na eleksyon? Magandang tanghali. Kabilang nga sa problema ng Commission on Elections o COMELEC tuwing may halalan sa bansa ay yung paglipanan ng issue ng vote buying. Kabilang sa nakitang solusyon ng COMELEC ay makipag-ugnayan sa iba't ibang bank institutions o mga bangko sa Pilipinas. Gayon din, pangunahin na sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Paliwanag ni Chairman George Erwin Garcia, magpapatulong sila sa BSP kung paano makontrol ang massive o malakihang withdrawal ng pera, lalo na kapag ilang araw na bago ang eleksyon. Halimbawa na rito, ang pag-withdraw ng malaking halaga ng iba't ibang bill na gagamitin para mamili ng boto o vote buying. Pinangangabahan ng COMELEC na maaaring magamit pa ang pera mula sa pogo, illegal na droga at iba pang illegal na gawain. Inaasahan na maglalabas ng panuntunan ng COMELEC kung paano maipatupad ang nasabing hakbang. Kabilang din sa babantayan ng komisyon ay yung paggasta ng pera ng taong bayan o gobyerno para sa interes ng ilang mga kandidato. Yan muna ang ating update mula sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Nagtungo sa Senado kahapon ang Philippine Navy personnel na naputulan ng daliri ang nangyari sa insidente sa Ayungin Shoal. Dito, idinetalye niya ang mga nangyari noong June 17. Nanindigan naman ang Department of National Defense na hindi misunderstanding ang nangyaring insidente at wala pa itong tiwala para makipag-usap sa kanilang Chinese counterparts. Nagbabalik si Harleen Delgado. Hindi siyang may tawag na aksidente, ma'am eh. Intentional, ma'am eh. Intentional yung pagbangga, pagbutas, pagsira. Personal na ikinuwento ni Seaman First Class Underwater Operator Jeffrey Facundo ang nangyari sa Rotation at Resupply Mission Aurora sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal noong June 17. Isa si Facundo sa mga sundalong dapat papalit para magbantay sa nakasadsad na barko. 5 minuto pa lang umano mula nang dumating sila sa BRP Sierra Madre alas 6 ng umaga sakay ng Rigid Hull Inflatable Boat o RIB nang bigla na lang umanong sumugod ang aabot sa 8 RIB ng China. Pagkarating po nila agad, wala na pong warning, diretso na yung pagbangga po. Nagbanggaan na po. Yung kabilang rib, ma'am, sila, inaana na ma'am, binabangga na tapos tinutusok na yung mismong tube ng yung mga nakatali, yung tali na tinali sa Sierra Madre po, pinagpuputol po nila, ma'am. Pero hindi naman po pumapayag yung tropa, ma'am. Putulin nila. Karoon na ng konting labanan doon, ma'am. Pero wala tayong armas na gamit. Nang bumuelo umano ang isa sa mga bangka ng China Coast Guard o CCG para banggain ang kanilang sinasakyang bangka, dito na umano nadali ang kanyang hinalaking daliri. Nung pagbangga po na pa ako out of balance, na tumba. Ngayon, ma'am, yung rib na to, yung sana ko bumagsak, doon rin siya bumagsak po, ma'am. Yung mismong kill. Ay, doon rin siya palabas. Patulis sa ilalim. Yung patulis, yun talagang tumama sa kamay. Yes, ma'am. Nang makaakyat na ang CCG, dito na umano hinatak ng mga ito ang mga bangka ng Pilipinas palayo ng Ayungin Shoal. Para sa nasaktang sundalo, sinadya ng CCG ang mga aksyon nito para mapurnada ang RORE mission. Ayaw na nilang magpa-resupply at RORE sa rotation sa Ayungin, ma'am. Ayaw kaming pa-resupplyin, ayaw paakyatin. Kasi babawasan na yung tao sa Ayungin para
Yun yung ano nila, ma'am. Yun naman, yun ang... Para sa akin, yung intention. Sa iyo. Kabilang umano sa nakuha ng CCG ang 7 baril na nakatago sa Pelican Box sa mga bangka. Wala naman anyang sinira ang CCG sa BRP Sierra Madre pero pinagbabato umano ng corals ang mga tropa sa barko. Ayon sa Philippine Coast Guard o PCG, nakuha nila kalaunan ang mga hinatak na rib ng CCG. Iginiit din ito na ginawa nila ang lahat na makakaya para agad na makaresponde sa mga nasaktang sundalo sa gitna ng tensyon. Ang layo naman kung 1 dosenang oras sa nag-iintay itong mga to. Actually, the China Coast Guard informed the Philippine Coast Guard that there were Navy personnel injured. The whole process took more than 12 hours because it was a very tense situation and we had to continuously communicate with the other side, employing everything we can. We extracted the personnel, we provided medical aid, and we towed the destroyed boats. All the requirements needed by the military was provided by the Coast Guard at the time. I just would like to disabuse public minds that the Coast Guard was late. We were there. Ipinagtaka naman ni Senator Amy Marcos ang naunang pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin na posibleng bunga ng misunderstanding o hindi pagkakaunawaan ang insidente. Ano ba nangyari dyan? Parang walang proper verification, sinalang siya sa presko, nagsalita siya, ngayon linalaglag ng lahat. Anong klase yun? Hindi ho naglalaglag, but there's no intention to do that. Ngunit para kay Defense Secretary Gilbert Gibot Teodoro, malinaw na sinadya at iligal ang ginawang aksyon ng China laban sa mga tropang Pilipino. A deliberate, aggressive action by China and an illegal use of force. So it is not a misunderstanding or an accident. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, magkakaroon sila ng pulong sa kanilang China counterparts bilang bahagi ng bilateral consultation mechanism for the South China Sea para pag-usapan ng issue. Ngunit aminado ang DFA na malaking hamon sa kanila ang pagkikipagdialogo sa China sa gitna ng agresyon nito sa West Philippine Sea. We are not blind to the incidents which are happening, and we will ensure that whatever confidence-building measures we achieve, they will be not at the expense of the promotion of our sovereignty, sovereign rights, as well as our rights and jurisdiction in the West Philippine Sea. Tumanggi na ang Department of National Defense na idetalye ang RORE mission at humili ng isang executive session sa mga mambabatas para talakayin ang iba pang impormasyon, gaya na lamang ng suwestyon na gumamit na lang ng helicopter sa paghahatid ng supply sa mga sundalo sa BRP Sierra Madre. Gayunman nanindigan sa Secretary Gibot Teodoro na sa ngayon wala siyang tiwala na makipag-usap sa kanyang counterparts sa Chinese military. They have a tendency of using the talks against us. They have not proven a level of good faith that would warrant our sensitive department to talk to them. They have not displayed a level of trust and confidence that would make myself confident enough to engage them on a fair and level playing field basis. Muli namang iginiit ng China na sakop ng kanilang teritoryo ang Ayungin Shoal at nanawagan sa Pilipinas na tigilan na ang anyay provocations. Dapat din nilang isaayos ang maritime differences sa pagitan ng dalawang bansa sa pamamagitan ng negosasyon at konsultasyon at magtulungan para sa pagtataguyod ng kapayapaan sa South China Sea. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpadala na ng note verbal ang Pilipinas sa China kaugnay sa pinakahuling insidente sa Ayungin Shoal na nagdulot ng pinsala sa ilang Pilipinong sundalo na kasama sa Rotational and Resupply Mission noong June 17. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, nakausap na rin niya si Ambassador Huang Xilia na tungkol sa nangyaring, ngunit tumanggi na itong idetalye ang kanilang naging talakayan. Sisikapin naman ang Pilipinas na maibalik ang China sa pakikipag-usap sa gitna ng umiigting na tensyon sa West Philippine Sea. Naniniwala si Secretary Manalo na sa kabila ng mga pangyayari o sa kabila ng mga nangyayari sa pinagtatalunang teritoryo, madadaan pa ang lahat sa mahinahon na dialogo. Patuloy din na aniyang isusulong ng Pilipinas ang mapayapang resolusyon sa alitang ito na naaayon sa international laws. Bilang paghahanda sa inaasahang pag-uusap ng Pilipinas at China sa susunod na buwan,
Bumuo ng grupo ang DFA para sa bilateral consultation mechanism na ito. Pinag-aaralan pa rin ng Light Rail Manila Corporation o LRMC ang paglalagay ng safety barriers sa platform ng mga istasyon ng LRT Line 1. Ito ay matapos ang insidente kahapon kung saan isa na namang pasahero ang tumalon sa riles ng tren. Alamin natin ang detalye kay Asher Cadapan Jr. live. Asher, kumusta na yung kalagayan ng pasahero na tumalon sa riles ng LRT1 at ano yung dahilan? Bakit hindi maipatupad yung paglalagay ng mga safety barriers? Hapon para sa Light Rail Manila Corporation. Safety barrier doon sa mga platform. Ayon kay Jackie Poros, Special Education Chief ng LRMC, dito ng magkakaibang uri ng bagon na tumatakbo sa Light Rail Transit o LRT1. Kung maglalagay anya ng gate o tarantahan sa mga pagitan ng barrier, ay hindi ito tatatak ng bagon. Pinag-aaral pa sila ito at patay sa inisyal na resulta ng kanilang technical feasibility ay hamon ang pagkakaroon ng 4 na uri na train set. Yan nga yung Generation 1, Gen 2, Gen 3 at Gen 4. Paliwanag pa ng LRMC, magkakaiba ang door configuration ng bawat train. Titular na ang taas at silpat o laki. Kailangan din nila na automated ang mga safety barrier at dapat tumugma ang pagbubukas ng mga barrier gates. Magpapatupad ng paglalagay ng mga safety barrier sa train station platforms. Ngunit tiniyak naman ng LRMC na marami silang mga safety measures o hakbang upang matiyak inaligtas ang mga pasahero kasabay ng kanilang operasyon. Nililingkod po ang usapang ito matapos pasugatan ang isang babaeng pasahero na tumalon ito sa rail track ng LRT1 habang may paparating na tren sa hapon. Ang pasahero ay agad naman dinala nanawagan ng LRMC aga sa mga pasahero na sumunod sa mga patakaran sa mga train station para na rin sa kaligtasan ng lahat ng mga pasahero. Yan muna ang latest balik sa iyo, aga. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Inirekomenda ng Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB sa Land Transportation Office o LTO ang pagsususpindi sa driver's license ng jeepney driver na namahiya ng pasahero dahil sa kanyang timbang. Kahapon naglabas na ng desisyon ng LTFRB kung saan nakasaad ang mga parusa at multa na ipinataw sa operator at driver ng jeep na sangkot sa insidente. Mula sa Quezon City, alamin natin ang detalye kay JP Nunez live. JP, go ahead. Ella, batay doon sa desisyong nilagdaan ni LTFRB NCR Regional Director Attorney Sona Rosette Tamayo na inilabas kahapon, patong-patong na multa ang ipinataw sa operator ng jeep. 5,000 pesos for employing discourteous driver, 5,000 pesos din na multa sa hindi paghahatid ng pasahero at 5,000 pesos sa paglabag sa Memorandum Circular 2023-016 o ang gender-based sexual harassment sa mga pampublikong sasakyan. Bukod dito, ang driver naman na namahiya ng pasahero na si Arneto Palisan ay inirekomenda ng LTFRB sa Land Transportation Office o LTO na suspendihin ang driver's license. Pumabor ang desisyon sa complainant na si Joy Gutierrez dahil may nakita talagang paglabag ang LTFRB sa inasal ng driver ng jeep at sa asawa nito na konduktor. Kinokondena ng LTFRB ang naging asal ng driver at asawa nitong konduktor kaya dapat nila na mapatawan ng parusa mula sa mga umiiral na batas. Nagbabala naman ang ahensya sa kanila na wag uulitin ang ganitong asal dahil agad itong aaksyonan ng board. Sa ngayon, Ella, sinusubukan pa nating kunan ng pahayag si Joy Gutierrez na siyang biktima ng body shaming. Yan muna ang ating latest live. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, JP Nunez.
5 tao ang nasawi matapos magpaputok ng baril ang mga pulis sa kilos protestang nauwi sa karahasan sa Kenya. Ilang daan din ang napaulat na sugatan dahil sa rubber bullets at tear gas. Nasunog din ang isang bahagi ng parliament sa gitna ng tumitinding demonstrasyon laban sa bagong tax proposals. Inundi na naman ni Kenyan President William Ruto ang karahasan at tiniyak na gagawin ang lahat upang mapigilan ang anyay mga sumisira sa seguridad at katatagan ng bansa. Ilang araw nang isinasagawa ang mga pagkilos laban sa isang finance bill kung saan nakapaloob ang pagtataas sa buwis. Nagpahayag naman ng pagkabahala sa karahasan ang mga Western country at umapila ng pagtitimpi. Nakabalik na sa mundo ang lunar probe ng China. Dala ang kauna-unahang samples mula sa hindi pa napag-aaralang panig ng moon o buwan. Lumapag ang Chinese 6 sa Inner Mongolia Desert araw ng Martes, June 25. Kasunod ito ng halos 2 buwang misyon. Pag-aaralan naman ng mga scientist ang rock samples na dala ng Chang'e 6 dahil posibleng masagot nito ang mga katanungan kung papaano nabuo ang mga planeta. Natunaw ang isang wax effigy ni President Abraham Lincoln sa Washington, D.C., USA dahil sa sobrang init ng panahon sa nakalipas na weekend. Sa kasalukuyan, under repair na ang 6-feet wax sculpture ng Lincoln Memorial. Matatagpuan ang eskultura sa Camp Barker, dating isang Civil War era refugee camp. Sa nakalipas na weekend, nasa ilalim ng heat alert ang DC metro area at magpapatuloy ngayong linggo ang matataas na temperatura. At sa atin pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Ikalawang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 11 na nagsasabi, "Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mapupugnaw ng ganito. Anong ang anyo ng mga pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagkamaawain." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV-C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.